Sistema doon sa insidente na dinalaw ho kami ng congressman vlogger na Tigagapang. At dito po, siya ay nag-vlog doon sa aming National Highway Maharlika. National Highway, nasakop po ng San Leonardo. At doon ho sa kanyang pagbablog. Siyempre po, yung pong National Highway, sakop ng San Leonardo, area of responsibility po ng mayor na mumuno sa San Leonardo. Kaya po kailangan alamin ko, harapin ko sila kung ano ba ang problema at kung ano naman ang maitutulong ko doon sa sitwasyon na ganong pagkakataon. Ang problema ho, nung dumating ako, nakaharang na lahat yung sasakyan niya, sa gitna na siya ng kalsada at nagdiditi pa, nagagalit at hindi ko po madinig yung sinasabi dahil medyo malayo ho. Ito ho at saka yung gate na yon. Medyo nagkakatanawan lang. Kaya hindi ko alam na nagmumura na pala, nagbablog lang. Kaya nilalapitan ko ho, kaso ho, ando naman lahat yung kanyang mga bodyguard, yung mga goons at isang rekwa na mga polis. At andun din po yung PD na tinawagan pala niya agad para makasama din doon. Siyempre po, ala akong alam. Ang alam ko lang, tinawagan ako ng isang tao, andun si Congressman Vlogger, nagdiditi pa sa proyekto. Ngayon po, nagkita kami doon. Sabi ko, tapusin na lang natin dito to kung ano problema. Pero siyempre po, kung alam ko nagsisigaw, natidinig ko na po yung sinasabi nung papalapit ako, na hinarang naman kami ng mga pulis. At sabi po ay, ito, itaga nyo sa bato. Hindi ako aalis dito. Bakit pinatigil yung proyekto ko? Bakit in-stop yung pagawain dito sa San Leonardo? Sabi niya, may nakapanood ba sa inyo ng Facebook Live video? O merong isa doon? Meron po bang iba? 10, 5, 15. Sasabihin ko na yung iba, nadinig ko. I-correct nyo na lang ako. Ano ho? Ang sabi niya, kasok dulang. Itawag ko yung pick-up na yun na humarang. At inipinahinto yung aking proyekto. Hindi ako alis dito, itaga nyo sa bato. Tama ho ba? Nabungi ho yung pagkakataga sa bato. Sabi niya, sa sarili niya, at doon sa vlogger, hindi siya aalis doon sa lugar na yon. Itaga nyo sa bato, isusumbong ko kayo sa tatay ko. Ganun po ang sistema. At nung bandang huli naman, binago na naman. Aalis ako rito, pero sabi niya, babalik ako. Aalis ako rito kung aalis din si Mayor Elan doon sa kinatatayuan niya. Tama mo ba? Nadinig niyo ba yun? Paano? Nadinig? Tama ba yung sinasabi ko? Tama po. Yun. Mukhang itong uto nito, mukhang wala na sa katinuan. Kasi ho, paano ako aalis doon sa San Leonardo? Tiga San Leonardo ho ako. Sila ho, doon sa mukha niya, doon sa harap niya, yung palang home engineering office namin, pinatigil yung proyekto niya, doon sa presensya niya. Hindi pa ho si Mayor Elan yun. Yung palang home engineering office. Dahil, hindi ho sila nakiraan at hindi ho nag-submit ng requirement. Yung pong ating bawat munisipyo, meron din pong mga ordinansa. At yung pong DPWH, meron pong department order na kailangan, kung ano man yung gagawin mo, pagpulungan nyo, kung ano yung huhukayin nyo doon, at baka maapektuhan yung highway, maapektuhan yung mga converts or PLDT, yun pong nakabaon na supply ng tubig, baka maapektuhan. Kaya andun lang ako. Yun ho ang umpisa. Sila ang nagpunta, sila po ang nagpataga sa bato, at matagaan ang bato ito atin. At sila naman din ho, yung umalis. Ang diferensya ho nito, nakita naman natin, nag-iisa na lang doon sa, akala ko tapos na eh. Nag-iisa na lang pala doon, nung mapanood ko, nung umuwi na ako, nag-iisa na lang doon sa sasakyan. Bago sumakay ng kanyang service, nakaganon pa yung camera. Kumakana pa pala. Nagmumura pa rin pala. Nag-iisa na lang sa dilim. Doon sa loob ng sasakyan, bira pa rin ang bira. Kana pa lang kana, mura ng mura. Mukhang orat na ito. At nakaupo congressman vlogger. Kasi
tapos na kami ron eh. Kung akala ko ganun na lang yun. Kaya po, doon sa inumpisahan na lang, sinundan ko naman po. Ito po ay, ewan ko lang kung nakapanood sa'yo ng live dahil hindi naman ho ako sanay. First time ko nag-live. At hindi ko alam kung totoong naka-live ako. Hindi ko negosyo to eh. Hindi ako vlogger. Kaya po, nanginginig ako sa galit. Meron hong kumisang kinikilabutan kapag nakakita ka ng magandang gano'n. Tapos, meron ka naman kumisa, nanginginig ka pagka ikaw nagugutom. Matanda na ho tayo para doon sa gano'n. Pero, gano'n pa man po, ako naman ang dumayo sa kanila para ano naman silang masabi. At doon po, talagang medyo nakapagbitaw ako ng ganong salita. At hinihintay ko naman sila ron sa lugar na yon. At nakita ko naman po ron, mismong backho ni Kong Eming, vlogger Pascual, mismong sa barangay na ni Kapitan Boy Paslang. Andun po yung backho nila, pero asa lugar po ng mga natibidad na lote. Pag-aari po ito na Mayora Baby. At doon po, pinababa ko yung kanya operator at saka yung kanyang checker, pinatawag ko, in-interview ko. Ewan ko, may nakapanood sa inyo, hindi ko rin ho alam eh. Alaho, meron ho ba? Merong isa. Ganun ho, yung pangyayari doon, sasabihin ko na rin po, na yung kanilang checker, yung kanilang operator bumaba. At inamin naman na wala silang karapatan doon. Wala silang alam doon, kundi inutusan lang nila ni Kong Vlogger at saka po nung Pahati Construction. Yung pong nakalagay doon sa backho, Pahati Construction, pero dami lang po ito ni Kong Eming. Dahil yung pong proyekto na yun, na hindi ko alam kung flood control or what, kung kanino at sino nagpapagawa. Nalaman ko lang po nung sumagot na si Kong Eming. Ang sabi niya, ito, ewan ko lang kung napanood nyo rin yun, andun ho sa likod niya yung logo, andun lang pala sa bahay niya sa Pambuan, nilagay yung logo doon sa likod, at nagsasalita, nagmumura. Samantalang andun ako sa Pambuan. Yung nakaano ha? Nakabarong mo. Meron kayo palang napanood. Kompleto rin ho. Pakitaas ka ho kamay nung nakapanood, nung nakabarong na nagmumura. Meron naman 2 po. Doon ho, sa hindi nakakaalam, uulitin ko lang ho yung sinabi niya. 50 putang ina. Ela Naganyo, bakla ka. Di ba? Tama ho ba? Ela Naganyo, hindutan. Sabi niya, ako hindi na mabubuntis, senior citizen ako. Maganda na. Ito atang si Kong Vlogger, gusto pang magpabuntis. Alam niyo kung may salitang hindot natin. Ano yung salita ba? Paano ho ba yung hindot? Paano ho ba yun? Siya ho nagsabi nito, hindi naman ako nakamaskara naman kayo, hindi kayo patatawag. Bad words po yun. Parang mahirap magsalita dito. Pangit po kasi pag i-describe ko, napakapangit. Ay! Paano ho ba pag describe nun? Yung bang ganon? Or yung... hindi ko, tama ho ba? Pero hindi ho ako nagsabi siya, hindi ho, tama ho ba? Yung ganong salita, nasa kongreso or sa bahay ka na sa likod mo yung logo, katanggap-tanggap ho ba sa distrito natin? Tama ho bang huwaran ng ating mga kabataan? Kung gusto nyo ng ganon, doon na lang sa bahay nila o kaya doon sa girlfriend niya. Yung hubang paramihan ng girlfriend, sukatan ng pagkalalaki para malaman mong hindi bakla si Mayrelan. Ano ho ba ang kinagagalit naman itong si Kong Vlogger sa mga bakla? Ano mali dun sa bakla? At kailangan yun ang maging huwaran. At yun ang kailangan banggitin. Para lang lumabas na siya'y matapang, siya'y magaling, at siya po ay nagmumura at dapat hangaan. Hindi ko makita yung panuntunan na ito. Ayoko na hong gantihan ng mura. Yung mga Pascual kasi ayaw ni Doktora ay alam naman po pala ron. Ayan, ayaw ho ni Doktora Maris. Pangit po kasi. Bakit ka mo? Hindi ko na mamurahin, hindi ko na din sasabihin sa kanilang mga putang ina nila. Ayokong gayahin dahil
Ay, hindi naman ako ganun katatapang. Hindi ako ganun kagagaling dahil ito po mga professional vlogger. Si Ellen ho, nangangatwiran lang, sumasagot lang. At yun po ay hindi panuntunan ng pagkalalaki yung o pagkabakla, yung kung ano man yung usapin na gusto niyang kung saan dalhin. Asa sa kanya na po yun. Pero mas alam siguro ng mga tao yung nahuli ni Mayor Ellen yung kanilang pagpasok doon sa mismong pag-aari ng mga natibidad. Yan ang po yung panilya ko na. Kaya po pinaalis namin mismo yung kanilang backhoe doon sa lugar na yun. Nung sumagot ho itong vlogger, ang sabi ho, sakop daw ng ilog yun. Nagtataka lang ho ako na tumaas na yung ilog sa lote ng natibidad, kakapantay na nung provincial road, yung ilog. Ang alam ho sa ilog, kasi mababang lugar. Hindi ho tumataas. At hindi po ito po pwedeng ipasukat yung lote ngayon ng natibidad pag hindi po pumapayag si ilog. Hindi ko alam kung sino may-ari ng ilog na sinasabi ni Kong Vlogger. Kaya po, sabi niya, isusubo ko kayo sa tatay ko, sakop ng ilog yan. Hindi ka... Ano po mga tao nito? Kaya po tayo, ay pinakita natin na hindi po tayo dapat matakot. Gasino na po yung mga tiga-Pambuan na inagawan nila ng lote, yung pinagtayuan po ng palasyo ni Kong Vlogger Pascual. 1.8 hectares ho yun. Pinalayas lahat yung mga squatter na dating nakatirik doon. Wala hong nakareklamo, wala rin hong nakapagsampa ng kaso. Yung pong inagawa ng mga lote sa Pambuan, yung mga tumana, pinahukay na yung buong Pambuan. Yung pong kasalukuyang inaagawa ng lote doon sa Makapaklay at sa General Tinio, tabi ng Minalungaw, yun po, kaawa-awa yung kalagayan. Lumapit po sa panginong mga tao yung mga inagawa ng lote, wala pong nais tumulong. Si Mayor Ellen lang po ang tumutulong at si Mayor Ellen lang din po at si Doktora ang tinatayuan. Sa ngayon po, yung may kasunod na kung na-interview naman kayo ni ng mga kay Carex Kayanong, kay Katujing, pwede mo na ba i-play kahit yung boses lang? Kasi baka akala nyo, ako lahat ang may gawa-gawa. Paki-play mo nga yung kay Tunying at saka kay Carex. Pasensya, illegal na sigarilyo. Sino bang may-ari ng mga sigarilyo na yan? Yung mga illegal na sigarilyo? Yung bang, ano ba, yung nahuli sa Kabanatuan? Natukoy na ba kung sino may-ari? Sino congressman may-ari nun? Ay, sino may-ari nun? Walang nahuli. Sino ang nasa likod? Sinong congressman? Congressman ba? Sinong congressman? Ay, di ba nasabi ko na naman Ano ba ang negosyo ni Pong Emmy? Ang negosyo mo nito yung mga fake na sigarilyo. Nahulihan mo sila ng pagawaan ng fake na sigarilyo andun yung mga Chinese Kapambuan mismo sa barangay ng kanyang ama, si Kapitan Boy Pascual. Ayun yung Boy Pascual. Apa, Mayor, teka lang, matarap ko kayo saglit. Kahapon parang may na-checkpoint dyan sa Saragossa, yung mga peking sigarilyo, na chinepoint siya ayun nga po, at mapalad po tayo dahil doon sa Saragossa na yun, halagang 1.7 million ang nahuli. Yun po ay ang partner po doon si Pong Emmy Pascual at saka po si Mayor RBR ng Cabiao. Kung matatandaan niyo po, nahulihan din si RBR ng fake na sagawaan ng sigarilyo mismo sa Cabiao. Yun po yung galing sa Pambuan Gapan na pinagsososyahan nila ni Kong Emmy. Kaya ito po galing sa kanila, sila ang protektor, sila negosyante, sila rin po ang nagpapatakbo. Kaya po yung kanilang mga yaman, hindi po mailahat. Sabi nga po ni Congressman Antonino, ang issue dito, saan ang galing ang yaman mo? Nakapagpagawa ka ng palasyo sa Pambuan. Sino ang binilang mo ng lupa ron, kundi mo pinalayas lang yung mga squatter? Matindi pala yung Ellen na ganyo, Kumbachero. Diretso sinabi, ang may-ari daw ng mga illegal na sigarilyo, si Eming. Oo, si Eming, saka yung mayor ng Cabiao. Si Mayor Rivera, yan ay kasi lang. kinumpirma niya yung mga matagal ng kumakalat na report. Oo, matindi itong talaga.
Yun po ang katunying at sa 2x2 ano na nga yung kataberna. Jerry Baha. Ito ho ang katunayan, talagang hindi sanay si Mayor Elan sa pag-vlog. At dito nga ho, parang wala namang kaming follower, wala namang kaming troll, o wala namang kaming tiga-ayuda. Maaaring kayo pa lang kung halimbawa po, papayag kayo at hindi kayo matatakot na patawag doon sa gapan. Pwede ho ba kayong maging kasama at agapay ni Mayor Elan doon sa pagla-live at magla-like and share? Pwede ho ba? Maraming salamat po doon sa pumalakpak at merong ilang nang mapapatawag doon sa gapan. Dahil po doon sa gapan, may nag-file hong 60 na konsehal ng candidacy nitong nakaraang pailan ng COMELEC. Sinamahan ko po doon mismo sa COMELEC yung mga nag-file at ipinail ko rin po yung candidacy ni Mayora Bibi Natividad at Vice Doc Omel. Sa kabutihang palad po, doon sa 60, minatira naman 20. Dahil yung 40, pinapatawag lahat ng mag-ama, tinatakot, kinakausap doon sa kanilang bahay, at 3 po yung nagtetret doon sa mga kawawang nag-file ng konsihales sa City of Gapan. 40 na po yung papaatras nila, andong murahin, andong takutin, andong pong sabihan ng kung ano-ano, at ano ba ang iniisip ni Elan Naganyo at pinag-file kayo ng konsihal. Yun po, gusto nilang maging konsihal, gusto nilang kandidato. Kaya po, ito po yung pagpapatunay na yung mga Pascual, iba talaga ang linya sa pamumulitika. Kung natatandaan niyo po, may pinapatay na Kapitan Rueda ng Santa Cruz. Pagkatapos po nun, lahat ng kapitan sa buong Gapan, kanila na, nangatakot na, tupi sa kanilang lahat. Kung natatandaan niyo po, meron pong pinapatay na konsihal Sunny San Jose dahil ito po ay kumontra doon sa pag-a-appoint nila ng admin officer na tiga New Zealand. Hindi ho qualified, kaya po ito kumukontra. At sa pagkontra na ho yun ang naging dahilan. Kaya po namatay si Konsihal Sunny San Jose at saka po yung kanyang driver. Kaya ngayon po, lahat ng konsihal doon sa Gapan, kanila na ulit sa takot. Kanila na ulit dahil ang ehemplo po kailangan niya mamatay. At doon po sa Gapan, uubusin daw nila yung mga matyas. Kaya po, yung mga matyas mo, minakulong, minamatay, at kahuli-hulihan po, Bukal, Saldi, Matyas. Pinukumusta yung pamilya Pascual. At yung po, umalis na sila doon sa Nicolas. At ang sabi na lang po, sana sumunod na yung mga Pascual doon sa kay Bukal, Saldi, Matyas, doon sa Hukay. Naintindihan niyo ba yung sumunod na sana yung mga Pascual? Mayor. Pinapanood akong vlog. Ano ho ba yun? Sabi niya, kayo tumatakot sa mga taga San Leonardo. Ano po, napanood niyo? Meron pa raw ho. Itutuloy ko lang ho. Sabi raw ho, ako yung tumatakot sa mga taga San Leonardo. Wala ho akong tinakot doon kahit isa. Yung vice mayor ko na pinangakuan ng milyon-milyon, pinangakuan ng suporta na hindi naman tinotoo, hindi naman din ibinigyan. Pangako lang kasi gusto bigyan pa siya eh. Umatraso sa sarili niyang kaparaanan. Nakiusap yung kanyang mother na siya may sakit, magpagamot na lang sila, at huwag na kaming maglaban ng aking vice mayor, nakalaban naman ng aking anak. Kaya po, maraming salamat po sa aking vice mayor. Kusa po yung pag-atras, pinagbigyan po yung aking anak. Kaya po, wala nang kalaban yung aking anak doon sa Senado, si Mayora. Meron hong mga 2 o 3 matras na konsihal dahil wala na nga ho silang nakapita na ulo, kusa din ho yun. At dun po, sa lahat ng barangay, may kalaban na ang mga dalananing kapitan. Natalo pa nga ho kami dun sa 2 barangay. At ni isa ho, wala akong tinakot, wala akong pinatras. Karapatan ho nila yun. Respetuhan ho natin ang karapatan at hindi po ganyan ang ugali ni Mayor Elan. Wala ho akong pinapatay ni isang bukan, ni isang kapitan, konsehal o kaaway doon sa San Leonardo. At doon po, halos 15 taon na kaming nakaupo.
At meron na po tayo na ipagawang ospital doon. Sila ho, gumagawa pa lang, pangako pa lang. 2 taon na ho yung ospital namin, kaya ho, sabi ko, magparehistro ka rito ng PhilHealth. At doon po, pag narehistro kayo, libre lahat. Libre ho ang kwarto, libre ang doktor, libre gamot, libre ho pagkain nung pasyente at maging nung bantay. Kaya bawat pasyente ho magsama na ng 10 bantay, ililibre ho doon. Kung 1 linggo kayo ron, libre ho lahat. At yung pong cesarean doon, yung mga nagkakabuntis, doon na ho mga naka-cesarean, libre ho, sagot ni Doktora at ni Mayor Elan. Kahit ho, si Mayor Elan, wala namang kinalaman sa pagkabuntis, inilibre ho namin. Yung nanganak. Inilibre ho namin, tiga San Antonio. Hindi ko na ho sasabihin yung pangalan, baka yun hong secrecy, yung privacy. Baka akala may relasyon pa kami ng tiga San Antonio. Doon ho nanganak sa San Leonardo. Yung mga nadidengue, level 1 na ho yung ospital namin. At doon ho si Mayor Elan at si Doktora namimigay ho ng tinatayuan ng mga barangay hall. At yung pong Tagumpay Elementary Science School, Tagumpay Elementary at High School, Special Science, yung pong bagong kolehiyo de San Leonardo, na meron ng first year at second year na criminology. Yun po, yung mga lote nun, binigay lang namin ni Doktora. At yung pong poblasyon, National High School ng buong San Leonardo, binigyan din po namin ng lote kaya nakapagtayo. Yung po, sa San Leonardo po, namimigay kami ng lote, hindi kami nag-aagaw na kamukha ng Pascual na gamit at sobrang swapang sa mga lupain. Bibilin yung katabi, kahit walang titulo, sasakupin yung lahat ng katabi at pasusukat. Ganyan po. Kagagaling yung mga Pascual. Magagaling na, matatapang pa. Matatapang at makakapal ang mukha nitong Kapitan Boy Paslang at nitong vlogger Memeng Hindot. Sa kanya po nanggaling ito, hindi naman sa akin. Doon po, sa San Leonardo, wala din pong naglipana na mga video karera. Bawal ho doon. Hindi po tayo nagpapalagay ng video karera at lalong wala rin ho tayong bangka sa STLO wedding. Hindi rin ho tayo nagbabangka sa mga monte, kundi si Kapitan Boy Paslang ang bangka sa buong Gapan. Pagka po may patay at may monte, kapitan niya po yung bangka. Kaya po yung nagkarat na sigarilyo ron, ando pa rin sa warehouse nila, si Kapitan Boy Paslang din po yun at si Nainay. Kaya po, iba po yung Gapan. Yung road user stock na lahat ng pumapasok doon, manggaling ka ng San Isidro, San Miguel o San Leonardo, pag tumawid ka ng Gapan, yung mini dump truck at saka po yung dump truck, 1,000 po yung dump truck pag may sakay kang bato na i-deliver mo sa Gapan. Pag mini, 500. May resibo po ito. Saan ka nakakita na yung mayor at saka yung congressman ay nagtatax dun sa gumagamit sa karsada? Eh sila nga yung hindi marunong magbayad sa kuryente, yung palang plaza na pailaw at saka po yung street light sa gitna ng karsada na nilagyan ni Memeng ng ilaw doon sa pero sakop ng National Highway, eh hindi naman pinagbabayad sa kuryente, kundi 1 peso lang po ang binabayad monthly. Kaya po sa system loss, ang nagbabayad po noon ay ang mga tiga San Isidro, Cabeo at ang mga tiga Gapan. Dahil sa inyo po ang bayad sa kuryente, pag kayo po ay hindi nakabayad na 1 buwan, putol, lagot ang inyong kuryente. Pero sila Memeng, wala pong ganon. 1 peso per month sa buong ilaw ng Gapan. Ganyan po kagagaling. Kayo po ang nagsasater. Kaya po lahat naman ng mga congressman, lahat naman po ng ibang senador, may pinamibigay. Kung nasusubaybayan niyo po yung BICAM, yung joint BICAM ng Congress at Senado, malinaw na malinaw po. Hindi po sa pulsa ni Memeng nanggagaling yung sinasabi sa inyo na halimbawa po doon sa Tabon, abangan niyo akong mga taga-Tabon. Lahat kayo bibigyan ko bahay-bahay, wala po tarahin. Pero bibigyan po mga 100 lang pala. Akala niyo lahat binigyan. At sinasabi po niya, bibigyan ko. Pautuhan ho, dahil ito po pera ng gobyerno.
Pera po ninyo. Kaya yung nakatanggap, pagkataas niya ako nakatanggap. Alang aanin kasi ho kaya hiya. Pero kung nakatanggap man kayo, okay lang ho yun. Kasi po, pera ito ng gobyerno. Yung sa DOLE, yung pong cash for work. Yung pong AICS, sa DSWD. At yung pong akap-akap na pinagtatalunan nila ngayon na 39 billion, bira ng bira yung mga senador, nung maitsahan po ng 5 billion, gusto ipasa na yung batas. Tama ho ba? O mali yung sinasabi ko. Nasubaybayan nyo ba? Nakita nyo ba yung bycam na yun, yung meeting? Kayo? Hindi rin. Yun yung pinagtatalunan ngayon, manood kayo sa TV at sa balita, na mga pondo. Kaya ko lang po inuugnay dahil ito po, pondo ng gobyerno. Wala po kayong dapat tanaming utang na loob sa kanya dahil obligasyon po ng mga congressman na ibahagi yung ayuda na galing ng DSWD, ng DOLE at ng kung ano pa man na pera ng gobyerno. Tax nyo po ito pag bumili kayo ng bigas, bumili kayo ng candy, bumili kayo ng peke na sigarilyo. Meron na bumili ito. Yun po, may tax. Galing po sa inyo yun, kaya po wala kayong obligasyon at hindi nyo po dapat tanawin ng utang na loob doon sa nagbigay na congressman na inaangking pera niya. Pero ito po, yung ating pamasko, pera po ni Doktora, pamasko din sa aming sarili. Kasi po, hindi naman siya nakaupo ngayon. Gumagabi na, sinesensya na ako ni Kumaring Merly, sabi niya, okay na. Palagay ko po, nagkakaintindihan na tayo. At si Mayor Elan po, hindi po palaaway, hindi rin po matapang. At naninindigan lang. Para naman po may malapitan, matayuan yung mga ibang kaawa-awang kadistrito natin. Minanapan nila sa kanilang magulang yung lupa, meron silang approved plan, meron silang right of possession, a barangay captain, backyardman certificate, bigla na lang paggising nila, may sumusuro na sa lupa nila at may umangkin. Kaawa-awa po itong mga taong ito. At yan po, hindi kayang tiisin na Mayor Elan. Tutulong po kami ni Doktora at tayo po'y tatayo kung kailangan po na magkaroon ng rally doon kasama ang mga naragadyado at maglalagay ng placards, bumalik sa kanilang posisyon. Tatayo po kami ni Doktora, sasama kami doon sa grupo na yon at muli po ibabalik natin yung kanilang karapatan doon sa kanilang mga lupain na sinakop nitong mag-aamang Pascual, Boy Paslang at Memeng Pascual. Sa inyo pong lahat, Mayor Elan po ay nagpapasalamat na muli at nagbibigay ng Merry Christmas, Happy New Year, magandang hapon po sa inyo lahat. All right, once again, thank you so much.